May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Hello po sa ating lahat at para sa ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At muli, samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa Aklat ng Salmo. Paki-share na po, kapatid. Salmo 86. Isang panalangin ni David. Dingin mo ako, Yahawa, pagsamo ko'y pakinggan, sapagkat ako'y nasa panganib at walang kakayahan. Ingatan mo ang aking buhay na tapat sa iyong tipan. Ang iyong lingkod na ikaw lang ang pinagkakatiwalaan, sapagkat ikaw ang aking alahayam. Maawa ka sa akin, o Yahawa, na alahayam, sapagkat sa buong maghapon sa iyo, ako'y nananawagan. Bigyan mo ng kapanatagan ang iyong lingkod, Yahawa, sapagkat sa iyo lamang ako umaasa. Ikaw, Yahawa, ay mapagpatawad at mahabagin sa lahat ng tumatawag sa iyo. Pag-ibig mo'y walang maliw. O Yahawa, panalangin ko'y dingin mo. Pakinggan mo ang aking pagsusumamo. Sa oras ng kagipitan ako'y tumatawag sa iyo, sapagkat ako'y tinutugon mo. Walang may hahambing sa iyo, Yahawa. Walang mga idolo ang makakapantay sa iyong mga gawa. Lahat ng mga bansa na iyong nilikha, purihin at luwalhatiin ang iyong pangalan, Yahawa. Ang iyong mga gawa ay kamangha-mangha, sapagkat ikaw lamang ang alahayam. Ituro mo sa akin ang daang matuwid, Yahawa, upang buong puso kong sundin ang iyong tipan. Tapat at matatag na puso ako'y bigyan upang ako sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Pupurihin kita ng buong puso, Yahawa, na aking alahayam. Luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman, sapagkat ang iyong pag-ibig sa akin ay dakila. Iniligtas mo ako mula sa kamatayang banta. O alahayam, ang mga palalong kaaway ay umaatake sa akin. Sila'y nagbabalak na ang buhay ko'y kitlin, sapagkat wala silang takot sa iyo, alahayam ko. Ngunit ikaw, Yahawa, ay mahabagin at mapagpasensya. Banayad sa galit, puspos ng pag-iibig at katwiran. Lingunin mo ako at iyong kaawaan. Alang-alang sa iyong lingkod, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Iligtas mo ako sapagkat ako'y naglilingkod sa iyo, gaya ng aming mga gaya ng patriarkat, ninuno,
Patriarch Ninuno, sa inyong kadalik Patriarka Patriarka at Ninuno. Patriarca at Ninuno. Patriarka. Patriarka. Patriarkat Ninuno, sa iyong kadakilaan, magbigay ka ng tanda upang makita ng aking mga kaaway at sila'y mapahiya, sapagkat ako'y iyong tinutulungan at kailanman ay di mo pinapabayaan. Yada. Isa. Salmo 87, isang awit. Itinatag niya ang kanyang lungsod sa banal na bundok. Iniibig ni Yahweh ang mga pintuan ng Zion. Higit sa lahat ng mga tahanan ng mga nalabi ng Jacob. Marilag na mga bagay ang sinasambit tungkol sa iyo, o lungsod ng alayam. Sinabi ni Yahweh, aking itatala ang Egypt at Babylon kasama ang mga tumalikod sa akin, ang Philistia, Tyre, at pati ang Cush at aking sasambahin. Hindi sila mula sa Zion. Katotohanan, ang mga anak ng Zion ay nakaalam kung sino ang kabilang sa lungsod ng Alhayam at mga magtatatag sa kanila ay ang mismong kataas-taasan. Isusulat ni Yahweh ang mga kabilang sa Zion sa aklat ng kanyang mga bayan. Habang sila ay tumutugtog, sila ay umaawit. Sabi ni Yahweh, ang aking bayan ay nasa Zion. Wait lang ano ko lang. Mag-stop share ako sandali and then lakihan ko lang yung font niya. Tubig malamig. Kaya ka ng dolo ng sad. Mas malaki na po. Basta okay po ba? Okay na po yan. Okay na po. Yan. Salmo 88. Yahweh, ikaw ang alhayam na nagliligtas sa akin. Araw at gabi sa iyo ako'y humihiling. Nooy dumating sa iyo ang aking panalangin. Ikiling mo ang iyong tainga sa aking mga daing. Sapagkat ako'y nababalot ng kapighatian at ang aking buhay ay malapit ng maparam. Nabibilang ako sa mga dapat mamatay, sapagkat katawan ko'y wala ng lakas na taglay. Itinuturing akong masama ng mga patay, gaya ng mga patay na nasa libingan. Na nasa libingan ay aking nakahimlay. Na hindi mo na inaalala at iwinaksi mo na sa iyong mga mata. Hinayaan mo na ako'y mahulog sa pinakamalalim na hukay, sa kadilim-diliman ng mga patay. Bumibigat sa akin ang iyong galit. Lahat ng iyong puot ay sa akin mo pinasapit. Inihiwalay mo ako sa mga kaibigan at sa kanilang paningin ay pinagsarhan. Ako'y ikinulong at walang matatakbuhan. Dumidilim na sa pighati ang aking paningin. Ngunit sa iyo, Yahweh, araw-araw ako'y
taas kamay na nananangalin. Nagpapakita ka ba sa mga patay ng mga kababalaghan? Bumabangon ba ang mga kanilang diwa upang ikay papurihan? Naipapahayag ba ang iyong kapangyarihan sa libingan? Ang iyong katwiran sa kapahamakan? Nakikita ba ang iyong mga kababalaghan sa kadiliman o ang iyong katwiran sa lupain ng kawalan? Ngunit ako'y patuloy na humihingi ng tulong sa iyo, Yahweh. Dinadalangin ko sa iyo ang aking mga tuwing umaga. Bakit mo ako tila iniwan at tila nalimutan? Mula pagkabata, dumanas na ako ng kahirapan at malapit sa kamatayan. Dumanas na ng dalamhati sa pag-aasay nawalan. Dumaan sa akin ang iyong matinding puot. Ang iyong galit ay nagwasak din sa akin. Buong araw ako'y linunod ng iyong galit. Misturang nilamon ng iyong nitnit. Pinahiwalay mo ako sa mga kakilalan at kaibigan, at ang natira na lamang sa paligid ko ay kadiliman. Salmo 89. Isang salmo ni Ethan na Ezrahite. Ezrahite. Aawitin ko ang dakilang pag-ibig ni Yahweh magpakailanman. Ipapahayag ko ang iyong katuwiran bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. Aking patutunayan na ang iyong mga batas at tipan ay nananatili magpakailanman. Ang iyong katuwiran ang siyang nagtatatag ng makalangit na kaharian. Sinabi mo, nakipagtipan ako sa aking mga Israelita, kay David na aking lingkod. Ako ay sumampa, itatatag ko magpakailanman ang iyong paghahari, at ang iyong trono ay magiging matatag sa lahat ng salinlahi. Ang iyong kahangahangang mga gawa at katuwiran, Yahweh, ay ipinapahayag sa kapulungan ng iyong mga hinirang. Sino ang maihahambing sa iyo sa kalangitan, Yahweh? Wala kang katulad sa lahat ng makalangit na nilalang. Ikaw ay pinangingilagan ng kapulungan ng mga nakatatanda. Sa lahat ng nasa palibot mo, ikaw ang pinakadakila. Walang katulad mo, Yahweh na alhayam, sapagkat ikaw ang matuwid na isa at makapangyarihan. Ikaw ang naghahari sa dagat, sa pagtaas nito at pagbaba. Kapag ang mga alon nito ay sumusungit, iyong inaapula. Nilipol mo ang Egypt na tulad ng isa sa mga napatay. Sa iyong malakas na bisig, dinurog mo ang aming mga kaaway. Ang langit at lupa ay sa iyo. Ikaw ang lumalang ng sansinukob at lahat ng naririto. Itinatag mo ang mga puwersa ng Hilaga at Katimugan, ang maluwalhating Tabor at Hermon, ay umaawit ng papuri sa iyong pangalan. Ang iyong mga bisig ay puspos ng kapangyarihan, at ang iyong mga kamay ay puno ng kalakasan. Ang katuwiran at katarungan ang saligan ng iyong trono. Pag-ibig at pagpapala ang dumadaloy mula sa iyo. Mapalad ang mga dumadakila sa iyo, Yahweh, at lumalakad sa landas ng iyong katuwiran. Kanilang pinupuri araw at gabi ang iyong pangalan, at nagsasaya sa iyong katuwiran, sapagkat ikaw ang kanilang kalasag at kalakasan. Sa iyong kapangyarihan, ang kanilang mga syofar ay tumutugtog ng katagumpayan. Tunay na ang aming pagtatanggol ay nagmumula kay Yahweh na Ama,
at sa kanyang anak ang aming pagwawagi. Siya na aming makapangyarihang hari ng mga hari. Minsan, sa isang pangitain sa iyong bayan, ikaw ay nagsalita. Binigyan ko ng lakas ang isang mandirigma, nag-angat ako ng isang hari sa mga Israelita, nagmula. Ang aking lingkod na si David ay aking hinirang, at ng banal na langis, siya ay aking pinahiran. Aking palalakasin ang kanyang kamay, at ang aking bisig ang sa kanya'y magpapatibay. Hindi siya matatalo ng kalaban at hindi siya madadaig ng tampalasan. Dudurugin ko ang kanyang mga kaaway sa kanyang harapan at pababagsakin ang kanyang mga kaalitan. Ang aking katuwiran ay kanyang tataglayin at sa mga pamamagitan ng aking pangalan siya'y dadakilain. Ilalagay ko ang mga tao sa ilalim ng kanyang kamay na kaliwa at ang kanyang kanang kamay sa mga bansa. Siya ay tatawag sa akin, ikaw ang aking ama, aking alahayam, ang bato at aking kuta. At itinalaga ko si David bilang aking pinakaunang pinunong hari, ang pinakadakila sa lahat ng hari sa lupa. Ang aking katuwiran ay mananatili sa kanya magpakailanman, at hindi kailanman mawawala sa kanya ang aking tipan. Itatatag ko ang kanyang linya ng kaharian magpakailanman, ang kanyang trono habang umiiral ang kalangitan. Ngunit kung ang mga batas ng tipan, kanyang mga anak ay susuwayin, at ang aking mga tuntunin ay hindi nila susundin, kung ang aking mga kautusan ay kanilang lalapastanganin, at ang aking tipan ay hindi tutuparin, dahil sa kanilang mga kasalanan, sila'y aking didisiplinahin. At sa kanilang mga pagsuway, sila'y hagupitin, ngunit ang aking pagpapala kay David ay hindi ko aalisin. Ni ang kanyang katapatan ay di bibiguin. Ang aking tipan ay hindi ko malilimutan. Ni ang aking ipinangako ay di mapapalitan. Minsan at magpakailanman, ako ay susumpa na sa aking pangalan na ang kanyang trono ay magpapatuloy magpakailanman. At ang kanyang kaharian ay mananatili sa aking harapan. Ang trono ni David ay isang saksi sa lahat ng bansa, tulad ng buwan na itinakdang saksi sa kalangitan. Wika ni Yahweh. Ngunit ngayon, itinakwil mo nga ba si David na iyong ibinukod? Itinakwil mo nga ba ang tipan kay David na iyong lingkod? At ibinagsak ang kanyang korona sa alabok. Paglilinaw. Hindi tinakwil ni Yahweh ang tipan ng paghahari kay David, kasama ng tipan ng pagkasaserdote kay Levi. Ang tipan ng paghahari ay nananatili hanggang ngayon at magpakailanman. Jeremiah chapter 43 verse 19 to 22. Giniba mo nga ba ang kanyang mga pader at winasak ang kanyang mga muog? Ang lahat ng dumaraan ay nagnanakaw sa kanya, at kanyang mga kapitbahay siya'y kinukutya. Itinaas mo ba ang kanang kamay ng mga kaaway niya? Kaya't lahat sila ay nagsasaya. Ibinaligtad mo nga ang talim ng kanyang tabak, at hindi siya ipinaglaban sa digmaan. Ang karangalan ng kanyang trono sa alabok ay itinapon mo. Pinaikli mo ang mga araw ng kanyang kabataan,
at binalot mo ang kanyang paghahari ng kahihiyan. Hanggang kailan, Yahweh, ikaw ay magtatago sa kanya? Hanggang kailan ang iyong galit ay magbabaga? Alalahanin mo kung gaano kaikli ang buhay ng tao at anong kabuluhan ng sangkatauhan ay nilikha mo. Sino ang hindi mamamatay at makapamumuhay magpakailanman? O sino ang makatatakas sa kapangyarihan ng libingan? Yahweh, nasaan ang iyong dating dakilang pag-ibig na sa iyong katapatan ay ipinangako mo kay David? Masdan mo, Yahweh, kung paano nilalait ang iyong lingkod na si David at kung paano niya dinadala sa kanyang dibdib ang sa mga kaaway na panlalait. Ipaghiganti mo ang iyong pinahiran sapagkat siya'y tinutukso at pinagtatawanan. Itaguyod mo ang iyong katuwiran. Purihin si Yahweh magpakailanman. Yada. Yada. May reaction ka, bro? Bro Mario? Wala si Ha? Kaya. Pero maganda yung no? Yung tungkol kay David, yung mga pangako. Inanamnam ko yung mga Dito sa sa verse 30, gusto ko lang balikan. Ayan, kung ang aking mga kautusan ay kanilang lalapastanganin at ang aking tipan ay hindi tutuparin, dahil sa kanilang mga kasalanan sila ay aking didisiplinahin at sa kanilang mga pagsuway sila ay hahagupitin. So, ano yung mga nangyari sa ating mga nino? Mga hinagpit, no? Yung mga, ngunit ang aking pagpapala kay David ay hindi ko aalisin, ni ang kanyang katapatan ay di bibiguin. Ang aking tipan ay hindi ko malilimutan, ni ang aking ipinangako ay di mapapalitan. So, hindi niya binago yung kanyang pangako. So, akala natin ay tinakwil na tayo dahil para ang tagal-tagal na tayong naalipin, no? Pero hindi niya papalitan yung kanyang mga pangako, yung tipan. Tsaka hindi niya nalilimutan. Although, nasa panahon pa tayo ng pagdidisiplina. Kasi ilan pa lang tayo, madadal ba natin ang buong Ophir? Hindi. Kailangan dumami. Kailangan mapalaganap ang katuwiran sa ating bansa bago natin matamo yung kanyang mga pangako. No? Minsan, magpakailanman ako ay sumumpa sa aking pangalan na ang kanyang trono ay magpapatuloy magpakailanman. So yung trono, although nagiging suway ilang mga Israelita, pero ang kingship ni King David o Haring Dawad ay nagpapatuloy. Ang trono ni David ay isang saksi sa lahat ng bansa, tulad ng buwan na itinakdang saksi sa kalangitan. So hindi nawawala ang buwan, di ba? Paano lang, paikot-ikot, pero hindi yan nawawala sa langit. Ganun din ang pagiging ang trono ni David ay hindi mawawala kasi diyan uupo ang hari ng mga hari So sino po ang next reader? Walang babae? Walang babae? Dalia. Nasa CR pa. Kagawin niya. Okay. Sinong volunteer? Si bro, Sige po, ako na lang po. Dahil po, Okay. Salmo. Siyam na po. Salmo 9. Isang panalangin ni Moises na lingkod ng alahayam. Isang salmo.
Sa lahat ng aming salinlahi, Yahawa, ikaw ang naging tahanan. Bago pa man ang mga bundok ay isinilang, bago mo pa nilikha ang buong sanlibutan. Sanlibutan. Mula sa walang hanggan at magpakailanman, ikaw lamang ang alahayam. Ibinabalik mo ang tao sa alabok at sinasabi sa alabok, kayo nagmula at sa alabok kayo babalik. Sapagkat sa paningin mo, ang 1,000 taon ay parang isang araw lamang na lumipas. O gaya ng isang pagbabantay sa magdamag. Ginigising mo ang tao mula sa mahimbing na kamatayan. Sa umaga, sariwang damo na bagong sibol ang kanilang kagaya. Sa umaga'y sumisibol tulad ng punong akasya. Akasya ba? Akasya. Ngunit sa dapit hapon ay natutuyo at nalalanta. Ngunit kami nauubos sa iyong galit at natatakot kami sa saway mong mahigpit. Iyong inihayag ang aming mga kasamaan sa aming harapan at inilantad ng iyong presensya ang aming mga lihim na kasalanan. Ang lahat ng aming mga araw ay lumilipas sa kapaitan. Ang aming mga taon ay pagdurusa ang katapusan. Ang buhay namin ay umaabot ng 70 taon. O walang po. Kung ang lakas naming ay maglaon. Ngunit karamihan sa mga ito ay hirap at dalamhati. Sapagkat mabilis itong lumilipas at kami ay nasasawi. Kung nauunawaan lang namin ang dahilan ng iyong galit, ang aming takot ay sinlaki ng iyong puot na aming nararapat. Turuan mo kami na pagbuluyan ang aming mga taon upang magkaroon kami ng pusong marunong. Mahabag ka, Yahawa, hanggang kailan pa? Kaawaan mo ang iyong bayang Israelita. Sa umaga, iyong walang hanggang pag-ibig kami ay diligan. Upang kami makapagpuri sa aming puso ng may kagalakan. Pasariwain mo kami sa mga araw ng aming kapighatian. Sa mga taong kami walang natikman kundi kaguluhan. Ipadama mo sa iyong mga lingkod ang iyong mga gawa, upang ang iyong kabutihan sa kanilang mga anak ay maiwika. Ang biyaya ni Hawa na aming alahayam ay mapa sa atin. Ang gawa ng aming mga kamay at iyong paunlarin. Ikaw na. Yada. Salmo 71. Ang sinumang dumadalang na tumahanap ng proteksyon kay Yahawa ay mananatili sa ilalim ng makapangyarihang Aba. Sasabihin ko tungkol kay Yahawa, siya ang aking kanlungan at tanggulan, ang aking alahayam na aking pinagkakatiwalaan. Tiyak na ililigtas niya ako mula sa bitag ng mga ngaso. At sa mga mababagsik na salot, babalutin ako ni Yahawa ng kanyang katuwiran. Manganganong ako sa ilalim ng kanyang bisig at kapangyarihan. Ang kalasag at baluti ko'y ang kanyang tipan. Hindi ako matatakot sa gabing may mga kapahamakan, ni sa mga palasong pinalilipad sa araw man, ni sa salot na lumalaganap sa kadiliman, ni sa peste na sumasalanta sa katanghalian. 1,000 man ang bumagsak sa aking kaliwa, at 10,000 sa aking kanan, ngunit hindi lalapit sa akin ang kamatayan. Ang aking mga mata ay masasaksihan lamang ang sasapitin ng mga masasama
nakaparusahan. Kung sasabihin kong si Yahawa ang aking kandungan at gagawin kong kalasag ang kataas-taasan, hindi ko sasapitin ang mga kapinsalaan. Nilalapit ang anumang sakuna sa aking tahanan, sapagkat uutusan niya ang kanyang mga makalangit na nilalang upang ingatan ako sa lahat ng aking daraanan. Bubuhatin nila ako sa kanilang mga bisig, upang hindi ako matisod sa mga batong matulis. Ang mga hyena at mga buitre ay aking yuyurakan, at ang dambuhalang ahas na Leviathan ay aking tatapakan. Sapagkat sinabi ni Yahawa, ililigtas ko ang sumusunod sa aking tipan. Aking iingatan yaong mga pinaparangalan ang aking pangalan. Sila'y tatawag sa akin, at sila'y aking pakikinggan. Sasamahan ko sila sa oras ng kagipitan. Sila'y aking ililigtas at pararangalan. Mahabang buhay at kaligtasan ang sa kanila'y aking ilalaan. Yada. 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 Samput. Nandito na si Princess. Okay. Ay. Okay, hello. Ikaw naman. Hello. Dali. Salmo, 72. Dali na. Sa Salmo, Salmo Siyam 72. Salmo 72. Isang awit para sa araw ng Sabat, isang salmo. Kay sarap naman magpuri sa iyo, o Yahawa, at awitan ang iyong pangalan, o kataas-taasan. Inihahayag ang iyong pag-ibig sa umaga, at sa gabi naman ang iyong katuwiran. Sa tugtugin ng alpa at salteryo, ikaw ay aking awitan, sapagkat dakila at Kagilagilalas. kagilagilalas ang iyong mga gawa. Kaya ako'y aawitin ng mga kagalakan Ako'y aawit na dahil sa iyong mga likha. Kaya dakila na ang iyong mga gawa, Yahawa. Ang iyong kaisipan ay kamangha-mangha. Ang mga hangal ay hindi nauunawaan, at ang mga mangmang ay hindi nalalaman, na kahit ang masasama ay tila yumayaman, sila'y wawasakin magpakailanman. Ngunit ikaw, Yahawa, ay itataas magpakailanman, sapagkat tiyak na pangangalatin at lilipulin mo ang aming mga kaaway. Ang mga gumagawa ng kasamaan ay mapangkailanman. Pinuno mo ang aking sungay na mahalimuyak na langis, na ibinuhos sa akin. Nakita ng aking mga mata ang pagbagsak ng mga kaaway. At narinig ang aking mga tainga ang daing ng mga kalaban. Ngunit ang matuwid ay gaya ng punong palma na yayabong, matatag na gaya ng mga sedro sa Lebanon. Sa temple ni Yahawa sila'y magtitipon sa looban ng aming alahayam, gaya ng mga punong palma na namumunga pa sa kanilang katandaan. Ang kanilang kapulungan ay mananatiling sariwa at luntian. Kanilang ihahayag ang katuwiran ni Yahawa na sinasabi, siya'y ang aking bato, at sa kanya'y walang kasamaan. Yada. Yada.
Yada. Yada. Yan. Pangako. Yada. Siyam na put. May mga reaction. Gano'n kayo? Reaction Oh, po. kahit daw matanda na, magiging kapaki-pakinabang pa rin. Oo, namumuha Sa pa ilalim rin, ng no? ating yahawa. Basta sumusunod lang sa tipan. Hahaba ang buhay. Mahaba ang buhay. Katulad ng puno ng palma. Oo nga, no? Kahit napatanda na yun, mabunga pa rin. Sabihin magiging ano ka pa rin, matalas ka pa rin. Hindi magkaka-Alzheimer. No? Mataas pa rin ang value. Kapag-pakinabang pa rin, no? Di Mga yung kabataan, parang gusto ko tuloy magbasa, yung mga kaedad ko eh. Kaya nga, Sinusunod. mapalad ang mga kabataan na na nakakasumpong ng ganito. Kasi Oo, nung tayo, tayo, wala pampatulog natin gutom, to eh. gutom. Hindi rin maintindihan. Oo, noon. Ito, may nababasa na, may nagpapaliwanag pa. Oo. Saka pa, Malinaw. malinaw. Salamat sa dakilang alahayan. Sinong kasunod na bata? Sino pang bata? Yung bunso, Okay. Salmo 73. Salmo 73. Baka mo, para makita mo. May malayo. Si Hawa ay naghahari, nababalutan ng kadaklian. Kadakilaan. Sa kanyang lakas, ginawang matatag ang sanlibutan. Ang iyong trono ay itinatag mula pa noong una. Kay ikaw ay mula sa mga walang hanggan. O Yahawa, ang mga dagat ay sumusunod sa iyong tinig. At ang humahampas na alon, utos mo ay dinidinig. Sa malalakas na kulog at kidlat, ikaw ay nakahihigit sa na makapangyarihan kaysa dagat na Nangagalit. ang nagagalit. Si Nagngangali. Hawa, Nangagalit. si Hawa ay tunay na makapangyarihan o Yahawa. Nananatiling matatag ang iyong mga batas at tipan. Ang iyong templo ay nadadamitan ng katwiran mula noon hanggang sa walang hanggan. Yada. Kasunod. Salmo 74. Si Yahawa ang alahayam ng katarungan. Siya'y babangon upang ang daigdig ay hatulan. Hayaan mong anihin ng masasama ang kanilang kabayaran. O Yahawa, hanggang kailan pagdiriwang ng masasama ay iyong hahayaan? Sila'y nagmamataas at nagyayabang. Ang kanilang mga salita ay pawang paglapastangan. Yahawa, nilulusob at inaapi nila ang mga Israelita, ang iyong bayan at sariling mana. Ang mga balo at ang mga ulila ay pinapatay nila. At sinasabi, hindi ito nakikita ni Yahawa. Ang alahayam ni Jacob ay walang pakialam. Kayong masasamang mananakop, magising na kayo. Kayong mga mangmang, kailan kayo matututo? Siya ba na lumikha ay pandinig ay hindi makaririnig? Siya ba na humubog ng mata ay hindi makikita? Siya na nagdidisiplina sa mga bansa, hindi ba siya magpaparusa? Didisiplina? Siya na nagtuturo sa tao, kulang ba siya sa kaalaman?
Ang lahat ng mga balak ng tao ay nalalaman ni Yahweh. Batid niya na ang mga ito'y walang kabuluhan. Mapalad ang taong dinidisiplina ni Yahweh, Ganda. na sa mga pamamagitan ng kanyang kautusan ay kanyang tinuturuan. Si Yahweh ay nagbibigay ng ginhawa sa panahon ng kaguluhan, hanggang ang bitag ay mahukay para sa makasalanan, sapagkat hindi itatakwil ni Yahweh ang kanyang bayan. Ang kanyang mana ay hindi niya iiwan. Ang katarungan ay muling itatatag sa katuwiran, at ang lahat ng mga may matuwid na puso, ito ay susundan. Sino ang tatayo kasama ko laban sa masasama? Sino ang makikiisa laban sa masasama ang gawa? Yahweh, kung ako'y hindi mo tinulungan, maaga sana akong mapahimlay sa katahimikan ng kamatayan. Nang sabihin kong nadudulas na ang aking paa sa kanyang wagas na pag-ibig, inalalayan ako ni Yahweh, nang ang takot ay sumakmal sa aking kalooban. Nagbigay sa akin ng lakas ng loob ang iyong kaaliwan. Maaari bang ang isang masamang hari ay makipag-alyansa sa iyo, na kapighatian ang hatid ng mga kautusan ng kanyang trono? Nagsasama-sama laban sa matuwid ang masasama, at hinahatulan ng kamatayan ang mga walang sala. Ngunit ang aking tagapagtanggol ay si Yahweh, na aking alahayam, aking bato at tanggulan. Kanyang parurusahan sila sa kanyang mga kasalanan, at lilipulin sila sa kanilang kasamaan. Ang magbibigay hustisya sa lahat ay si Yahweh, ang ating alahayam. Yada. 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 Saka si Yada. Yada. Pakipaliwanag yung bato at tanggulan. Siya ang aking bato at tanggulan. Pakipaliwanag po. Anong version, bro? Ayan. Ito po. Ito. Ah. Sa dulo. Dulo-dulo. Ngunit Siya ang aking bato at tagapag- tanggulan. Pakipaliwanag po yung siya ay aking bato at tanggulan. Verse 22. This is Dalia. Kasi baka magkaroon ng interpretation. Kasi ang bato kasi, 'di ba, pag itaga mo sa bato, ibig sabihin yung hindi siya tawag doon, hindi siya bumibigay. Ibig sabihin hindi nagbabago, matatag, matibay. Tanggulan yung enforced yung mga tanggulan, yung mga pader, yung tower, tawag doon. Proteksyon. Ayun ang ibig sabihin ng tanggulan, proteksyon against sa mga kaaway. Saka usually ang tanggulan kasi mataas yun eh. So nakikita niya ang nangyayari sa mas mababa. So meaning, yung bato ay pundasyon. Siya ang aking pundasyon at tanggulan. Bato. Kasi saka 'di ba pag symbolic din kasi yan. Halimbawa, pag gumagawa ka ng ng building, kailangan mo ng pundasyon, yung bato, 'di ba? Sinabi nga nila, yun daw mga builders, ni-reject nila yung yung cornerstone. Ano ba yung nakalagay sa New Testament, sis? Panulukan. Ang kanilang ni-reject ay yung batong panulukan. Bakit builders, bro? Bakit builders? Kasi mga mason. Ano bang builders? Di ba ang mga mason? So, yung ni-reject nila, hindi nila alam, yun ang pundasyon ng ating, na may dala-dala ng, covenant, ng tipan. Covenant. Yung kanilang ni-reject. So, naulit lang, ang panahon ng Messiah, siya ang ni-reject, yung bato.
Tapos O ngayon isa naman, pa, may ni-reject na naman ang mga builders or yung mga misa or kung ano mang ano grupo yan o asosasyon nasa kampo ng kalaban. So, pero isa dito pa, ano ano pa ba, bro? Ano pang isa pa, masasabi ibig sa sabihin bato? yan ay isang katatagan, ah, pundasyon. Mga nag-iisip ng Yung pangako na hindi Oo, nagbabago. 'Di ba sabi oo, nga itaga mo sa bato. Ibig sabihin, hindi yung maglalaho, hindi yung mamaliw. Pero pag isulat mo sa tubig, wala lang yun. Hangin lang yun o ano lang yun. Baliwala yung sinabi. Pero pag sa bato, ibig sabihin matatag, hindi nagbabago. okay. Kumbaga, Okay, ano pa salamat mga mga kapatid? sis. Meron ba? Salamat Meron mga ba ba? sis. Okay na. Okay na po. Okay, Okay. kailangan lang ma-clear. Okay. Yada. Yada. Tama Da. kayo, sis. Tama. So, Sis Dalia, meron kang idadagdag? Hmm. Oo, ay sino bakit nga ba sa bato naman. inihahambing si Yahawa bilang isang tanggulan? So, ano ang katangian ng bato? So, tama yung mga sinabi nyo. Ito ay matatag, Bago. matibay, at hindi nagbabago. Kung Yeah. yan ay buhay na bato, lumalaki pa, 'di ba? Kaya kung ang ating alahayam ay sabi nga hindi kayang i-contain ng mundo na ito, gaano siya kalaki, 'di ba? So, mas malaki ang tanggulan na ang kublihan natin kaysa sa ating mga kaaway. Yada. Oh, so, yan ang katangian ng bato. Yada. Yada. Ah, So, walang Salamat dapat po sa linawan. walang Yan na. dapat ikatakot, no? Yada. oo. Sino Kasi baka next? gumawa ng mga bato-bato eh. Okay, next, Ah, Princess, ikaw naman, Salmo, 75. Salmo 75. Halina't tayo'y umawit kay Yahawa ng may kagalakan. Mangbunhi tayo para sa bato ng ating kaligtasan. Tayo'y lumapit sa Kanya na may pagsasalamat. At purihin siya ng mga awitin at tugtugin. Sapagkat si Yahawa ang dakilang alahayam, ang makapangyarihang hari ng mga hari na nasa mga idolo ay namumuhi. Ang mga dulo ng kalupaan ay kanyang pag-aari, at sa kanya rin ang Eden, Eden at ang matatayog nitong kabundukan. Ginawa niya ang mga malalawak, ang malalawak na karagatan at kanyang kamay ang humubog humubog sa mga tuyong ng kalupaan. Halina't tayo'y yumuko at sumamba kay Yahawa sa harap ng may likha. Tayo'y magpatira pa. Sapagkat siya ang anak ng alahayam na may likha ng sanlibutan, at tayong mga Israelita ang kanyang minanang bayan, ang kawan sa kanyang pastulan na kanyang inaalagaan. Pakinggan ninyo ang tinig ng ating pastol, sapagkat kanyang sinabi, huwag ninyong pagmatigasin ang iyong mga puso gaya ng ginawa ninyo sa Meriba at gaya ng sa Masa, kung paanong ako'y sinubok ng inyong mga ninuno, bagamat nakita nila ang aking mga ginawa at binuo. Sa loob ng 40 taon, ako'y nagalit sa henerasyong iyon. Aking sinabi, isang lahi silang palaging naliligaw ang puso, at hindi nila nalaman ang aking mga daan.
kaya Sumumpa. sumumpa ako sa aking poot na sa aking pahingahan hindi sila makapapasok. Yada. Iyada. Yada. Lalwaya, layan. No, 40 taon silang nagalit sa henerasyong iyon. 40 years, di ba sa desert, nung lumabas sila ng Egypt. So, 40 taon siya nagtampo. Parang haba-haba sa atin, pero sa Alahaya, parang saglit lang yan. Pero at saka yun? Ano ibig sabihin naman ito? Kaya't sumumpa ako sa aking puot na sa aking kapahingahan, hindi sila makapapasok. Ano yun, sis? O bro? Ano yung kapahingahan niyan? Lugar ba yan? O O state? Ang tinutukoy niya dito yung kapahingahan sa kanyang piling. Hindi sila makakapasok. So sa piling niya. Oo. Ano yung, Sa kanyang kaharian. covenant? Kaharian? Kaharian, oo. Covenant. Oh, okay. So yung makalangit na kaharian, dito sa Yes. lupa. Okay. So yung hindi siya makakapasok sa covenant niya. Kanyang lupa. Magiging dito rin yan sa lupa soon kasi ibababa, di ba? Ang bagong Mm. langit at lupa. So nire-revive natin yan. Yeah. Yun ang nire-revive natin. Makipotandaan doon. Mm-mm. New heaven and Konti new lang earth. nakatatagpo nun. Yes. Okay. Meron man nakatagpo, hindi niya naman pinupuntahan. At saka may screening, may mga ata to, may mga balakid sa mga kailangan pagsunod, no? Yun ang ang secret, pagsunod, yun ang password. Saka may password yan pala. Saka pagbalik tanaw at saka pag-aaral ng Torah. Oo, ang kanyang salita. Yun Oo. ang manual kasi. Ang wisdom nandyan. Parang yung parang yung, di ba yung escape room? Yung papunta ka doon, kailangan basahin mo, hanapin mo yung yung mga clue, yung direction na gagawin mo, di ba? Para ka Puzzle. Oo. So, nandun, saan mo kailangan magbabasa kapag aaralan mo? Ganon din yan sa sa buhay. Hindi ako makapasa-pasa doon. Hindi ako ubos ang oras ko, trap ako. But anyway, Since yung sinabi diyan sa verse 10, pakibaba konti. Yan. Sa loob ng 40 taon ako'y nagalit sa henerasyong yon. Aking sinabi, isang lahi silang palaging naliligaw ang puso at hindi nila nalaman ang aking mga daan. So di ba sabi niya dito, pinatigas ang kanilang mga puso nung sila ay nagrebelde oo. sa Meriba at Masa. Hinayaan niya, pinabayaan niya. Oo, yung kanilang mga puso, kaya hindi nila nalaman ang aking mga daan. So, Itinago sa ngayon, kanila. Itinago sa kanila yung daan ng Alahayam. So, ang tinutukoy niya dito, yung pagpasok sa makalangit na kaharian. Kaya nga sinabi ni King Sumusuway. Yahweh na hindi lahat ng tumatawag sa kanya ay makakapasok sa kanyang kaharian. Tapos sinabi niya din na makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan na ang tinutukoy ay yung kanyang makalangit na kaharian. At kakaunti lang daw ang nakakasumpong nun. May screening eh. Kaya di ba maraming tinawag pero ilan lang ang pipiliin, di ba? Lahat, ang dami natin, ang daming tinawag, di ba? Kaya nga, ang daming tinawag. Ngunit, Nakasumpong sa videos. kagaya ng napag-aralan natin na kagabi na yung iba-ibang uri ng lupa ang napagtaniman ng binhi. Oo. So, maraming pumasok, ngunit yung iba, sandali lang. Yung iba naman, na-choke ng kanilang mga personal na
preference. Worries sa Kaya, buhay. oo, yung mga worries sa buhay. Oo. Kaya ilan na lang ang Priorities. ilan na lang ang nalaglag doon sa mabuting lupa na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Pero nilatag muli ang daan eh. Kasi sinabi Yes. rito, Mm. sinabi rito, aking Pero sinabi, isang lahi silang palaging naliligaw ang puso. oo. Ibig sabihin, at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Ngayon, nilatag uli ang daan. May nag-prepare ng way. Oo, sa ng daan. pamamagitan ng mensahero, binuksan ulit ang daan. At yung Nilagyan ng daan na yan, Nilagyan ng at yung daan fertilizer. na yan, Mm. hanggang ngayon, binubuksan ng binubuksan ng binubuksan. Ang problema, ayaw daanan, ayaw pansinin, ayaw puntahan. Kasi Samantalang bukas na mag-aano pa bukas sila ang bro eh. Mag-weed out pa sila eh. Ay siguro napapagod. O tinatamad mag-weed out. dahil ba sa oras? Dahil ba sa meron ka pang hindi hinuhubad? O dahil ba sa Priorities. medyo mataas pa ang iyong puso? Ayaw Kaya magputikan. ayaw mong dumaan sa daan na iniwan ng mensahero? Gusto siguro Na, nila yung yung daan na sementado, yung nung maraming dumadaan, yung Yung komportableng maluwag buhay. na walang hadlang. o Oo. gusto mo ikaw ang gagawa mismo ng sarili mong daan? Basta ang importante para sa'yo, nagpupuri ka kamo. Gumagawa ka kamo. Pero wala ka doon sa daan na yun. Pero papunta kaya saan yun? Yung daan na yun, ang tanong. Kasi wala kang instruction eh. Gagawa ka lang ng kalye, sa kaya papunta yung kalye yun? Diba? Kasi hindi mo sinunod ang instruction. Wala kang manual. Wala Ibig kang sabihin ng plano. daan, Walang blueprint. Ibig sabihin ng daan may katumbas na pagsunod. Oo. Kasi may mapa eh. Oo. Kaya ang mangyayari noon, baka buhanginan lang ang pinaglagyan mo ng daan. Pag nagkaroon ng baha o bagyo, masisira yung daan na ginawa mo. Dapat sa bato. No? Sa So maraming Sabi nga, di ba? Lumakad ka sa katwiran ng alaya. Saan mo makikita yun? Sa Torah. Mm-mm. Kasi doon mo makikita eh. Makikita mo ang mga kasalanan ng iyong mga ninuno. So pag nalaman mo ang kasalanan ng iyong mga ninuno, malalaman mo din yun ang kautusan. Kung ano ang nilabag nilang mga kasalanan. Kung anong mga nilabag nilang kautusan. So yun ang mag-guide sa'yo. Oo, Kaya kailangan mong balikan mo. ang nakaraan. Kaya kailangan mong pag-aralan muli ang Torah. Napakaswerte natin kasi naandyan na ang Torah. Ginagawa ng mga natin ngayon, tapos hindi mo alam kasalanan pala yung pagkain ng mga no? Hindi Yun na lang pwede na mga ituturo mo. pinagbabawal. Hindi pwede ituturo mo na hindi mo kailangan ng Torah. Porque nalaman mo ang tunay na pangalan, hindi mo na kailangan ng Torah. Malaking kahibangan, malaking kalokohan yun. Nandiyan naman daw ang video bro, nandiyan video na mensahero. Pero mga Oo. gatas pa lang yun eh. Pero saan ba kinuha ng mensahero yon? Di ba sa Torah din? Oo. Tsaka O, gatas pa lang yun. Paano yung karne? Hanggang ngayon gatas pa rin. ano ba ang tinupad niya? Ay sinabi ng King Yahweh na ang mensahero ang maglalatag ng daan. At siya ang magsasabi sa nakaraan. At siya ang magpapatunay kung ano ang katotohanan. Saan mo makikita yon? Sa Torah yon. Hindi yun sa bibig mo. Tsaka tatandaan nila, hindi nila pag-aari ang kawan. Hindi sila ang nagbuo niyan. Ang nagbuo niyan yung mensahero. Para kanino? Para sa dakilang Haring Yahweh siya. Hindi nila pag-aari yan. Kaya huwag sila mag-iiyak-iyak na feeling nila, pag-aari nila ang kawan.
Kayong mga sumusunod dyan, tingnan nyo yung mga bibig ng mga nagsasalita. Tumingin kayo sa Torah. At ang sabi ng mensahero, ah, kahit mawala siya, basta tumingin kayo sa Torah na andyan ang kautusan. Mawala man siya, nandyan ang Torah. Tumingin kayo sa Torah. Yan ang malinaw na bili niya. Kaya hindi nyo pwedeng alisin ang Torah sa inyong mga puso at kaisipan. Sapagkat maliligaw kayo pag nawala yan. Napaka palad natin, ibinukas ulit ng alahayam ang nakaraan sa pamamagitan ng mensahero sa pagbubukas ng Torah at muli sa pagbigay sa atin ng kautusan. Iyada. Di ba bro, ang ah, yung sa Kawikaan, Kabanata 8, naganap ito sa pagdating ng mensahero. Sabi Apo, kasi dito, ang karunungan ng alahayam ay nananawagan mula sa pinakamataas na dako at tawiran sa lansangan. Nakatindig sa pasukan sa harap nitong bayan, mga propeta'y sumigaw ng kanilang kapahayagan. Kayong mga Israelita, si Yahweh pakinggan, para nga sa lahat itong aking panawagan. So para sa lahat yung panawagan niya. So yung iba na nakarinig ng panawagan na ito, mayroong tumugon, yung iba naman, baliwala lang sa kanila. Dumating ang karunungan ng alahayam dahil sa pagdating ng mensahero, siya itong boses ng silangan na Ganda. nananawagan sa atin. Dito, hindi kailangan ng pera dito. Ang Hmm. kailangan dito, puso, painga, at Hmm. malawak na pangunawa, at mapagkumbabang kalooban. Yes. Teachable Kayo, heart. Oo, kung kailangan kayo ay teachable heart. papasok, kung kayo ay papasok, maging mapagkumbaba kayo. Hindi kailangan dito ng magaling, marunong, hindi. Nakikita nyo naman, binabasa ang Torah. So lahat tayo pag-aaralan natin kung ano ang nai-prepare sa mga biniyayaan ng karunungan. Na tayo ay nakikinabang sa mga nakasulat. Pumarito po kayo. Wag po kayong nakikinig na sinasabi na hindi kailangan ng Torah. Hindi po yun totoo. Hindi yun ang sinabi sa atin ng mensahero. At hindi niya tayo binuklod sa pamamagitan ng bibig lang niya. Binuklod niya tayo sa pamamagitan ng Torah. Makinig po kayo rito at kung gusto niyo pong sumali, maging mapagkumbaba lang po kayo. Sumali kayo sa talakayan na may mapagkumbabang loob para po lahat tayo ay nag-aaral. Ito po ang adhikain ng pagbabasa ng Torah. Nawa, mga kapatid, samantalahin natin ito para ma-rebuild natin ang kingdom. Hayaan natin ang kapangyarihan ng ating alahayam ang magbuklod sa atin, ang kanyang kautusan ang magbuklod sa atin. At malay natin, bigyan uli tayo ng mamumuno sa atin or baka siya na ang pumunta muli. Bumalik na siya at siya na talaga ang mamuno. Nakasama ang mensahero na naglatag nito lahat sa atin. Huwag ko kayong basta nakikinig na kung kani-kanino na wala na sa konteksto ng Torah. Makinig po kayo rito. Welcome po kayo dito. Napakaganda nito bro sa verse 5 ng Kabanatang 8 ng Kawikaan. Kayong matutuwid ay mag-aral ng mainam, at kayong mga mangmang, pangunaway inyong buksan. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mapagkakatiwalaan. Bumubukal sa labi ko ay para sa iyong kabutihan. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin, at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Yada. Yun Nakita po nyo ang na. panawagan. Nasusuklam. Ayan po Mm. ay panawagan na. Naririnig nyo na.
Oh, kinasusuklaman niya ang mga sinungaling dahil nagsasabi sila ng maling patotoo na hindi man lang binanggit ng mensahero. Kaya mahalaga ito na para sa mga matutuwid, mag-aral ng mainam. At yung mga mangmang, buksan ang pangunawa para kayo rin ay matuto at masumpungan ang ah, tunay na daan patungo sa makalangit na kaharian. Ada. So, marker na po tayo, Yada. sis. Sayang, ang ganda ng discussion natin, ng New Moon in Sabbath, no, kagabi. Sana hindi natin na-record yung sis, no? Oo Kasi nga. medyo Alam mo, extensive yung ating pagtalakay sa mga 4 na klase ng binhi, ano? Pero Oo. anyway, pag dumating Mga, ulit tayo sa New Testament, sa oo. Matthew, Darating din discussin naman natin. tayo dyan. Nasa kalagitnaan pa lang tayo. Okay. So, mag-marker na po tayo mga kapatid at tayo ano ay pa natin mga kapatid, ano pong masasabi nyo sa mga ito pong natutunan natin ngayong gabi? Take away, take away. Ang manual natin ay ang Torah. Para marating natin yung daan na yon at puntahan natin makalangit na kaharian. Kaharian. Kailangan alam natin yung may mapa tayo, may direksyon. Yun ang ating pag-aralan. Oo. Na yun ay prepare na ng mensahero. Yung daan na yun. At ang makalangit na kaharian ay binubuo ng mga matuwid na kawan na may mga mapagkumbabang puso at lumalakad sa katuwiran. So, hindi ito nangangahulugan ng isang malaking building, kundi tayong lahat, ang makalangit na kaharian ay ang mga matutuwid na patuloy na nag-aaral ng kanyang mga salita upang ang Saka lahat ng hindi, ito ay ating maisapuso, masunod natin ng maingat nating sundin at ito ay maisakatuparan natin para sa kaluwalhatian ng ating alahayang. at saka hindi ito Ganda. pabilisan o Oo, pagalingan o hindi di ba? pagalingan. Kailangan, ang sabi, hubarin ang mga Yes, kaalaman, ang mga hubarin doktrina ang na hubarin ang lumang doktrina sa ating mga puso't isipan. Dahil diyan tayo iniligaw, diyan tayo nasira, nawala ang ating pagkakakilanlan sa mga lumang doktrina. Kaya ngayon lang natin nauunawaan ang ibig sabihin ng mga talinghaga na sinasabi ng ating King Yahushai na ang bagong alak ay hindi daw pwedeng ilagay sa lumang sisidlan sapagkat ito ay mapupunit. So ang bagong alak ay ah, nangangahulugan ng mga bagong aral, bagong katuruan na ito ang bagong lalagyan. dinala sa atin ng mensahero na pawang katotohanan nagmula sa ating alahayam. Kaya ito ay nangangailangan ng bagong lalagyan. Kaya hubarin natin ang lumang lalagyan. Tapon na natin yan. Tsaka nailatag na ng grupong ito yung binalangkas ulit na kautusan. Kasi noong mga panahon na yon, hinayaan ng mensahero na gawing 16 yon, nagkakaroon ng redundant. Ngayon, ibinalik na sa 10. At isa pa, inilatag na rin yung paano mag-chart ng mga piece at mag-trace ng Sabat. Pero hindi pa rin tinatanggap
Nasa inyo na yon. Tumingin kayo mabuti, aralin nyo mabuti. Hindi namin yun pinipilit sa inyo, pero pinapakiusap namin sa inyo na tingnan nyo yun ng mabuti. Huwag Nasaan kayong... po yun, bro? Nasa special na talakayan. Kasi ang So, nangyari tingnan- kasi sa 16 na kautusan, bro, sample, yung halimbawa ay sample lang, maligo. Pangalawa, magbuhos ng tubig. Pangatlo, magsabon. Pang-apat, parang yung mga step na yun na dapat ay kasama na sa utos na maligo. Ginawa pa na, dinagdag pa yung mga Yung instruction. instruction. Oo, yung Oo. instruction. Samantalang ang utos ay maligo. Pangalawa, ano pa? Kumain. So iba naman ang instruction sa pagkain. Parang gano'n ang nangyari dun sa 16 na, balita ko may 17 pa Mm. yung 10 kautusan. So, Ginawa ng 18, nila yan, matutunghayan nila sa special na talakayan. Ayun po ay mga kinorek na. Tandaan po natin na ang mensahero din, hindi naman isang bagsakan din yun binibigay sa kanya. Siyempre, nire-refine din siya. Tao lang din naman siya. Pero kinakausap siya ng alahayan kung ano ang sapat lang na malaman muna ng kawan. Dahan-dahan din niyang itinuturo. O ngayon, nung nawala ng mensahero, binagsak na yan sa isa nating kapatid na nag-correct niya. Kaya pakinabangan po natin niya kasi galing yan sa alahayan. Huwag nating, huwag yung nakita nyo na nabasa nyo naman, nakita nyo naman na maayos na katanggap-tanggap yung ginawang revision doon. Tingnan nyo ng mabuti. Huwag yung hindi nyo pinapansin. Kasi maling yun maling pag-aaral yun maling maling pagsunod yun. Hindi ito galing lahat sa amin. Ang mga tinatalakay dito, nakikita nyo naman galing sa Torah. Kaya mga kapatid dyan, mga tunay na kapatid dyan sa kawan, punta po kayo dito, pag-aralan po natin ang lahat. Sa presensya ng ating alahayan. Yada. Yada. Meron ba tayong musikang nararapat? Yada. May request may pa additional kayo? pa? Aming gabay. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Okay, maraming salamat mga kapatid. Be blessed. Salamat po. Be blessed. Shalom. Okay. Shalom. Sa dinami-dami ng pagkakamali, pati sarili di na mawari, kaya't sa'yo di may kukubli. Ko pa rin ay iyong pinili. Sino ako para di tatalima? Nahamak lamang sa labok lang nagmula. Utos mo magpapakumbaba para buhay ay mapayapa. Salamat o Abay Yahweh,
Nautusan mo ang aming gabay. Salamat o Abay Yahweh, aming Haring Mesaya Yahweh Siyam, sa buhay na iyong ibinigay. Pautusan mo ang aming gabay. Pasasalamat laging nasa aking puso, mga biyaya mo aking natamo, mga utos mo'y di naglalaho, kaya salita mo'y laging sa puso. Salamat o Abay Yahweh, aming Haring Mesaya Yahweh Siyam, sa buhay na iyong ibinigay. Nautusan mo ang aming gabay. Salamat o Abay Yahweh, aming Haring Yahweh Siyam, sa buhay na iyong ibinigay. Pautusan mo ang aming gabay. Buhay na iyong ibinigay. Pautusan mo ang aming gabay. Sa buhay na iyong ibinigay. Pautusan mo ang aming gabay.